Mindanao for Export, the audacity of Congressman Kiko Barzaga. Akala ko dati, mga lumang damit, delata at 10 pesos lang ang pwedeng i-donate sa Caritas o sa mga relief drive. Pero iba na talaga ang antas ng pagiging generous ngayon sa Kongreso. Ngayon, pati pala isang buong isla pwedeng i-volunteer na ihiwalay sa Pilipinas. Kamakailan, naging usap-usapan ang pahayag ni Congressman Kiko Barzaga. Sabi niya, handa raw siyang i-endorse sa United Nations ang independence o ang pagkahiwalay ng Mindanao. Wait, sandali lang. Pakicheck nga ang Google Maps. Si Congressman Kiko ba ay taga Davao, Zamboanga, Tawi-Tawi? Hindi po. Hindi siya Bisaya, hindi Maranao, hindi Tausug, at lalong hindi Lumad. Siya ay isang mambabatas na hindi taga Mindanao. Pero kung makapamigay ng teritoryo, parang namimigay lang ng free taste sa mall. Alam nyo mga karayuma, may tinatawag tayong 1987 Constitution. Sa ilalim ng Article 1, malinaw na ang teritoryo ng Pilipinas ay ang buong kapuluan. Hindi ito parang Facebook status na pwede mong i-edit kapag nagbago ang mood mo. Hindi rin ito TikTok challenge na i-nominate mo ang gusto mong humiwalay. Ayon sa Article 2, Section 1, ang soberenya ay nasa taong bayan, lalo na sa mga taga Mindanao, at hindi sa press release ng isang kongresista. Bakit parang mas marunong pa si congressman sa mga mismong nakatira doon? Dito na pumapasok ang nakakatakot pero medyo nakakatawang bahagi. Sa ilalim ng Revised Penal Code, ang anumang kilos para alisin ang isang bahagi ng teritoryo mula sa soberenya ng Pilipinas ay may mabigat na pangalan, rebellion o insurrection ayon sa Article 134. At huwag natin kalimutan ang Anti-Terrorism Act. Ang pagtatangkang i-destabilize o sirain ang political structure ng bansa ay hindi lamang simpleng opinion. Pero sa mundo ng politika, mukhang uso ang political cosplay. Nakabarong pero ang galaw ay parang tagawasak ng bansa. Aminin natin, maraming hugot at lehitimong reklamo ang Mindanao. Kulang sa pondo, napabayaan ng gobyerno noon, mabagal na infra, pero ang solusyon doon ay hustisya at reforma, hindi ang pagputol sa mapa. Hindi lunas ang paghahati ng watawat na parang naghahati lang ng pizza sa barkada. Ang pag-export ng problema sa UN ay parang pag-deploy ng OFW. Ang kaibahan lang, ang ine-export mo ay ang kinabukasan ng milyong-milyong Pilipino nang hindi sila tinatanong. Nakaka-high blood ang kapal ng mukha na maglaro bilang geopolitical god habang ikaw ay nakaupo ng komportable sa iyong opisina, malayo sa posibleng gulo, giyera at bagsak na ekonomiya na maidudulot ng paghihiwalay na ito. Hindi ito katapangan, hindi ito reforma, ito ay constitutional recklessness. Ang Mindanao ay hindi talking point lang para mag-trending. Deserve ng mga taga Mindanao ang seryosong serbisyo, hindi ang gawing entry sa UN ang kanilang tahanan. Dredging o mining, ang laban ng mga taga-Kawayan, Ilocos Sur. Sa payapang bayan ng Kawayan, Ilocos Sur, may isang isyong nagpapainit ngayon sa damdamin ng mga residente. Hindi ito tungkol sa politika ng eleksyon, kundi tungkol sa kanilang kalikasan at kabuhayan. Ano ang pinagmulan ng gulo? Mula pa noong 2024, nagsimula ang isang dredging operation sa Barangay Poro na pinapatakbo ng Isla Verde Mining Corporation. Ang dredging ay ang paghukay sa ilalim ng ilog para alisin ang mga bara gaya ng putik at basura. Ayon sa mga opisyal, ginagawa ito sa Abra River para maiwasan ang malawakang pagbaha sa probinsya. Ngunit para sa mga residente, may misteryong bumabalot dito. Sa halip na linisin lang ang ilog, napapansin nilang ang mga nakukuhang buhangin at mineral ay isinasakay sa mga barko at dinadala sa malalayong lugar, kabilang na ang mga reclamation project sa Manila. Ayon kay Attorney Estelita Cordero, ang legal counsel ng mga residente, naniniwala ang komunidad na hindi ito simpleng paglilinis ng ilog, kundi isang uri ng black sand mining. Ang black sand o magnetite ay isang mahalagang mineral na ginagamit sa paggawa ng bakal at ang pagkuha nito ay madalas na nagdudulot ng pinsala sa ekolohiya. Malaki na ang naging epekto nito sa kabuhayan, partikular na sa mga mangingisda. Ayon sa grupong Pamalakaya, dati ang maliliit na mangingisda ay nakakahuli ng hanggang 100 lata ng ipon, isang uri ng isda, sa isang biyahe lang. Ngayon, madalas silang umuuwing walang huli dahil sa ingay at gulo ng mga makina sa ilog na itaboy ang mga isda na dati ay saganang pinagkukunan ng pagkain at kita.
Dahil sa galit at kawalan ng aksyon, naghahanda na ang mga residente na sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman si dating Governor Chavit Singson at ilang pang lokal na opisyal. Sila ang itinuturong nasa likod ng pagbibigay ng pahintulot sa operasyong ito. Naniniwala ang mga residente na si Singson ang prime mover o ang pangunahing nagtulak para mangyari ang hinihinalang mining operation sa kanilang lugar. Hindi naman nananahimik ang dating gobernador. Sa isang panayam sa radyo, mariing itinanggi ni Chavit Singson ang mga akusasyon. Para patunayan ang kanyang panig, nagbitiw siya ng isang matapang na hamon. Kung totoong may black sand mining, magbibigay ako sa inyo ng premyo na 1 milyong piso at lahat ng Singson na nakaupo, mag-resign lahat sa pwesto. Sa ngayon, nananatiling matatag ang magkabilang panig. Habang ang mga residente ay lumalaban para sa kanilang karagatan at kinabukasan, ang kampo naman ni Singson ay handang harapin ang anumang investigasyon. Bakit ito mahalaga sa atin? Ang kwentong ito sa Ilocos Sur ay paalala na sa likod ng bawat proyektong para sa kaunlaran, dapat ay laging may boses ang mga ordinaryong mamamayan na direktang naaapektuhan nito. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi,